Praise. So, purihin ang ating Panginoon. Isa po namang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ito na naman po tayo ngayon sa ating pong oras kung saan ay muli tayong mag-aaral ng banal na kasulatan. Sinasamo ko sa ating Panginoon na nawa ay patuloy siya magsalita sa atin. Amen. Muli binabati ko po ang ating mga kapatid, ang mga kapatid po natin na masugid na patuloy po na nagiging kabahagi ng ating pagtitipon ng Family Caras. Amen. Ang aming sambahayan and the rest ng mga kapatid na ngayon po ay nakaview sa ating pong live streaming sa pong kapagpalang gabi sa ating lahat. Dalangin ko mga kapatid na sa oras na ito ay muli ay napatan. Aloha at si Sister Rosa. Praise the Lord. Ang aking anak na si Nelson na bilang guitarist. Amen. So, purihin kong ating Panginoon ngayon po ay September 23, 2020 at patuloy po tayo na bumabaybay po sa ating pong tinatalaga.
kinaklasify po natin yung mga bahagi po kung ano po ang mga iba't ibang mga pamamaraan, amen po ba, ng salita ng ating Panginoon. By the way, we start po sa ating pong Bible reading. Ang ating pong Bible reading for tonight ay sa Book of Habakkuk, chapter 2, verse 1 and 3. Okay, allow me to read po muna sa English. Sabi po ganito, "And I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and I will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me, and said, Write the vision, and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it rather. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry." Amen? At sabay-sabi po sa Tagalog, ganito pong pagkakasulat, "Ako'y tatayo sa aking bantayan, at lalagay ako sa muog, at tatanaw upang maalaman ko kung ano ang kanyang salitain sa akin, at kung ano ang aking sasagot tungkol sa aking daing. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, Isulat mo ang pangitain, at iukit mo ng malinaw sa mga tapyas na bato, upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat, ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal." Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos Ama, sa oras na ito, muli kang namin itinataas at pinaparangalan sa pamamagitan po ng aming sama-samang pagkilala sa iyong salita bilang aming buhay, bilang aming kalakasan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na makapagtipon kami sa larangan ng iyong mga kapahayagan. Muli, Panginoon, dalangin po namin na inyo po, Panginoon, kung gamitin ang sandaling ito. Hayaan, Panginoon, na ang kapahayagan mo ay magsalita ng malinaw sa iyong mga elect, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ang bawat kapahayagan mo, Panginoon, ay hindi babalik sa iyo ng walang bunga. Kadakilan Diyos ang iyong alipin at lingkod, Panginoon, bilang iyong pong itinakda, Panginoon, na tagapagpahayag ng iyong mabuting balita. Isinasamo po na iyong paglingkod, Panginoon, muli po ay gamitin mo ang aking labi, Panginoon. Hayaan, Panginoon, ang mga banal mong layunin at ang mga talata at kapahayagan iyong pong nais ay pahayag ay tunay na pong malinaw na mailantad, Panginoon, sa bawat nakikinig at sa mga handang tumalima at handa pong taniman ng iyong bibig salita, Panginoon. Salamat po. Ito pong aking dalangin in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Okay, purihin po ating Panginoon. Ito po about sa the stages of the Word. Amen? So, type and stages of the Word. So, nasa part 4 na po tayo. Natapos po natin about sa spoken word, then continuous po tayo sa written word through God's prophet. Amen? So, okay. So, last Wednesday, gusto ko po magkaroon po muna tayo na tatawag na iha-highlight ko lang po muna muli yung ating pong na pag-aralan po last Wednesday about the Lord commanded to write His Word. Amen? So, ito po ay isa pong payak na katotohanan na ang ating Panginoon ay pumili siya ng mga propeta. Amen? Yung mga banal, sabi nga na, yung mga banal na tao. Which means yung kanyang mga pinili. Amen? Yung pinaging dapat na kanyang magpahayagan. Amen? So, hindi po lahat ng mga nangangaral ay pinagpapahayagan ng ating Panginoon. Amen? Sinasabi rin po yan sa Biblia, di ba? Sabi may mga nangangaral na sila lamang ay nangangaral according sa kanilang belly.
Amen, sa pakinabang po nila ng kanilang sariling tiyan. So, subalit, batid po natin sa huling kapanahunan ay meron pong allotted message ang ating Panginoon. Ito po ay deserving para sa mga elect bride of Christ, amen, sa kanyang nobya. At ito po yung ating pong patuloy na binabaybay at patuloy po natin itong hinihimay sapagkat ito po ay bahagi po ng pagpapanakuli ng ating Panginoon. Amen? So puri ng Panginoon, the Lord commanded to write His word, at ito po ay makikita sa Jeremiah 30 verse 2. And secondly, do not take away. At yung reference po nito ay makikita po natin sa Revelation chapter 22. Ito na po sa final na po ito, no? Last chapter na po ito ng Revelation, na kung saan ay malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan, although hindi pa ito yung panahon, pero winawarningan po ng ating Panginoon, ng Diyos, ang bawat tao ay kinakailangang mag-stand still. What is the written word? Amen? Kung ano po yung sinulat na salita, dito po dapat tumayo ang mga mananampalataya. Amen po ba? At ito po ay according sa, based lamang po ito sa tinatawag po na scriptural, no? Content of spiritual base po ito, na para po ito po ay may sangkap po ng tinatawag na katotohanan na sinasabi po ng banal na kasulatan. Okay? Ang pagkakasabi nga po dito, if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life. So, tingnan nyo aalisan siya ng karapatan sa, ano po yun? Sa aklat ng buhay. Amen? Kaya nga may nabuburay. Amen po ba? Kaya sabi nga, ingatan mo ang nalalabit na nasa iyo. Amen po ba? Upang wag daw maagaw. Kaya ang bawat mananampalataya, remember, no? Ako po'y naniniwala na ito po ay para po sa lahat ng mga pinili ng ating Panginoon na makarinig. Amen? Pero nga, ang counterpart po natin dito ay ang pag-iingat. Amen? Hindi po porke na tayo po ay bride ng ating Panginoon. Although, sabi ka na, hindi po pwedeng maligaw, hindi po pwedeng madupilas, no? Hindi po pwedeng mag-sway ang lahat ng mga bahagi ng predestinado ng ating Panginoon. And yet, no? Remember, ano ang gusto nyo? Eternal life without reward o eternal life with reward? Amen? Ang sarap po na meron tayong bahagi na buhay na walang hanggan, na merong pahong gantimpala. Kaysa tayo po ay naroon sa langit na tayo po ay para lamang pong mga ordinaryong mamamayan sa kaharian. Amen? No? Amen. Kaya nga po, kahit po tayo po ay mga bride ng ating Panginoon, let us continue to watch our move, our tongue, our thoughts, our decision. Amen ba? So kaya nga po sabi, and out of the holy city, kaya nga, out of the book of life and out of the holy city. Yung holy city, tandaan po natin, ito po ay composed of kingdom at yung tinatawag po na mga mamamayan, no? People of God. Iba po yung sons and daughters, no? Iba po yung people. Pag sinabing people, mamamayan lang yan. Amen. And from the things which are written in this book. Why? Sapagkat dito po sa aklat ito, ang salita po ng ating Panginoon ay meron po itong malaking pakinabang. No? Kaya kung sino daw po ang mag-aalis at magtatanggal, ganito lang naman po kasimple yan. Ang pagtatanggal at pag-aalis, ito po yung tinitwist po yung kahulugan. Amen po ba? Parang nagsasalita ng wala po sa tatawag na context ng sentence or word. Amen? Okay. Dito naman po, no, sa po nating nabasa na spoken word. Ang title po ay Christ is the Mystery. Dito po ay naipangaral ng 1963. Ang sabi pong ganito, when God says so, it's got to happen. It's vindicated prophet. And it has to come to pass. Because it's God's word. Amen? So, lahat ng sinalita ng ating Panginoon, lahat ng inihayag ng ating Panginoon, surely
no? Sigurado daw po ito na mangyayari, it comes to pass, no? Pero meron po itong tatawag na proper time. Amen? Kaya nga po lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon sa Biblia, kung hindi pa nagaganap sa ating kapanahunan o hindi pa nagaganap sa ating inaasahan, tandaan po natin, meron po tayong assurance na magaganap at mangyayari. Anumang talata, anumang winika, anumang po mga pagpapala, biyaya, at ay pati na po yung sumpa. Amen? Ay hindi po ito mawawalan ng bisa. Wala siyang gagawin kundi maghayag ng kanyang lihim sa kanyang mga piniling propeta. Kaya nga po yung apostle, yung teacher, pastor, evangelist, ito pong apat na ito, sila po ay kumakatawan sa kung ano ang sinasabi ng Diyos at tinig ng propeta sa huling kapanahunan at sa mga unang panahon. Amen po ba? Kasi yung prophetic word o yung prophecy na naka-impart dito po sa Old Testament time at pati dito po sa New Testament, di po ba? Ito pong lahat ay composed of reality. Amen? Ng katotohanan. Ito po ay binubuo ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya, ang kanyang salita daw po ay matalas pa sa isang tabak na magkabilay talim. Amen? At ito po ay humahangga hanggang sa kaluluwa at espiritu, katawan at espiritu. Amen po ba? O tapos sabi pang ganon, the word prophet means a revealer of the divine written word. No? Yung po ang meaning ng prophet. According po ito sa ating kapatid na si Brother Branham, na sinasabi po yung kahulugan daw po ng propeta, ibig sabihin po ay divine revelator. Amen? Ng written word ng ating Panginoon. Kaya hindi po yung yung mga pastor, hindi po yung mga bishop, pare, o ano pa mga mangangaral, mga elders, ang makapagpapahayag. Amen po ba? Kundi yung propeta, napapahayag po ito ng mga mangangaral, ito po ay galing at sangkap mula po sa tinig ng propeta. Amen po ba? Meron po itong connection. Nagkakaroon po ito ng dovetailing. Lahat ng ipinapangaral po ng evangelist, pastor, teacher, and apostles, lahat po yan ay gumaganap sa lahat ng mga sinalita at winika ng ating Panginoon sa bibig ng kanyang mga chosen prophets. Amen? Amen. Okay. So tuloy po tayo. Na last Wednesday po, ito po yung continuation yung binabasa po natin kasi wala na po tayong time last Wednesday kaya po na-stop po yung isa po nating nagkaroon po nag-cut po tayo ng ating pong tinatalakay about the for it is written. So meron po tayong part doon na tinatalakay about sa for it is written dahil ito po ay nasulat. Sabi ko naman, for it is written. So ito po yung continuation. Sabi po dito, quotation pa rin po tayo. And it's written in thy word. Sabi, ito yung naisulat sa kanyang salita, ng kanyang salita. Thy word. Sabi ganon. He that will confess his sins shall have mercy. Okay, so lahat daw po, siya daw po na naghahayag ng kanyang kasalanan ay makakasumpong daw po ng habag. Amen? Kaya tingnan nyo at katubunan ng ating Panginoon, unang-unang po yung mercy. Hindi po magkakaroon po ng tatawag na kaganapan ang pagliligtas ng ating Panginoon without the mercy of God. Amen? Yes. Sabi nga no? He that will confess his sins shall have mercy. Amen? Kaya sinabi nga repent and be baptized, no? Kasi yung confess na ito, repent to repentance ito. Yung confession which is the repentance. Amen? Yung confession, yung paghahayag. Ano ba yung ihahayag mo? Siyempre, yung mga pagkukulang mo. Amen? Lahat ng mga weaknesses po natin, ng mga kahinaan po natin, ito yung kino-confess po natin sa Kanya. And then we shall found mercy coming from the Lord. And then sabi nga, he that converts his sins shall not prosper. So, siya daw po na nagtatago, nagko-cover, nagtatakip. No? He that covers his sins shall not prosper.
So, hindi daw po magtatagumpay. Ang sinuman daw pong magtatago ng kanyang kasalanan ay hindi daw po magtatagumpay. Simple lang naman yan, di po ba? Kaya nga po, pag may pagkukulang, isa po sa nature ng espiritu po ng sanlibutan ay ang kapag they are believed in their own lies. Amen? Patuloy silang naninindigan, naniniwala, matibay nilang pinangahawakan ang kanilang kasinungalingan. Okay? So sabi nga po, no? Okay. He that covers his sins shall not prosper. Okay. Praise God. Hallelujah. And then sabi nga doon, praise. Okay. Then sabi po ganito, no? And it is also written again. Okay? At ito daw po ay muling naisulat. No? Ano po yun? Na sila daw po na tumatanggap at nagko-confess ng kanilang kasalanan. Confession, pag-amin po ito, ha? Yung confession, pag sinabing confession, pag-amin sa mga kasalanan, mga pagkukulang po natin. Amen po ba? Yung po yung natawag na repentance, confession, no? And of course, pag sinabing confession, you are ready, no? To be released. No? Ikaw po'y handa na mailantad, mai-release sa iyo. Amen. Yan po yung, sabi nga, yun po yung natawag na law of, law of repentance. Amen ba? Ito po yung part ng law of repentance. Amen? Okay. So, meron po pa tayo natin. Lagyan natin sa kanan. Okay. So, yung confession, ito po ay binubuo na natawag na you are prepared, no? Para po maihayag, mailantad. Amen? Amen. Mga bagay na natatago na kasalanan natin. Amen? So, praise God. So, kaya mga kapatid sa Panginoon, okay, alalahanin po natin ang mga tao daw po na humihingi ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Ito po ay nakahanda ka na makawala dyan. Amen? Ito po yung katotohanan. Now you are prepared. Handa ka ng makalaya. Amen? Kasi pati yung isa doon. Hanggat ang kasalanan po ay nagtatago sa ating puso, hanggat narito po sa ating puso, hindi po makakapag-indwell yung presence ng ating Panginoon sa ating puso. Amen po ba? Right. Kaya sa somewhere in parable ng ating Panginoon, sabi ganun, no? Meron daw pong masamang espiritu na umalis daw po, no? Isang lugar, po ba? Sa isang tahanan, may masamang espiritu na umalis. Amen? Ano po yun? So, nagkaroon po siya ng chance. Ito na lang yan. Nagkaroon po siya ng chance para po. Amen ba? So, ibig sabihin, nang umalis yung masamang espiritu, isa lang naman po yung tendency niyan. Pag once na nawala yung masamang espiritu sa puso, sa isip ng bawat tao, ay magkakaroon po ng natawag na Great Awakening. Pagkamulat. Dakilang pagkamulat ang mga tao. Kasi hanggat yung evil spirit ay meron pong hiding place sa puso ng isang tao, ang hirap po niyang makasumpong ng katotohanan. Right. Are you with me? Yes. So, ang isang tao po na nagko-cover ng kanyang kasalanan, whether how many years na nangyari po ito, amen, hanggang ito po ay nananatiling iniingatan niya sa kanyang puso, amen po ba, ay kailanman ay hindi po siya masasabing malaya, amen. Kahit po ang kanyang inaatin ng simbahan ay pre-believer church, pre-believer church na pangalan na simbahan, hindi pa rin po pwedeng maging pre o malaya ang isang Kristiyano.
Amen. Ang ganyan po na makasusumpong ng kalayaan na mga Kristiyano ay sila po mga kapatid na handa pong mag-confess, handa pong magbukas ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Amen. And pati na rin po sa mga sa mga anti-message believer. Kaya kinakailangan po ito maging make believer, unbeliever, make believer, and true believer. Kinakailangan po makasumpong po ang bawat isa. Masumpungan nila ang bawat isa sa tatawag na genuine repentance, which is genuine confession. Yes. Amen? Kaya malinaw po dito sinasabi, no? He that will confess his sins shall have mercy. No? Siya daw po yung pagkakaloban ng habag. At pag sinabing habag, ito po yung stepping stone upang mag-start po na mag-move. No? Yung word ng ating Panginoon na mag-work ang word ng ating Panginoon sa buhay at sa pananampalataya ng nakasumpong ng salita. Kasi ganito rin po yan mga kapatid, para ma-clear po natin. Hanggat hindi naiintindihan talaga ng tao yung totoong pangangailangan niya sa Diyos, hindi yan talaga magkakaroon ng genuine repentance. Amen? Kaya importante po talaga sa mga mananampalataya, mga kapatid sa Panginoon, pati sa mga viewer po natin. Importante po sa mananampalataya na masumpungan natin ang ating sarili sa tinatawag po ng genuine repentance. At yung component po ng genuine repentance, ibig sabihin, you are ready to be free. Na handa ka ng makalaya. Amen? Oo. Another thing na sabi nga pag once na nasumpungan mo yung salita ng ating Panginoon, yung tinatawag na kinakailangan mo talaga na dumaan sa genuine confession, which is the repentance, kapatid sa Panginoon, dito po ay sinasamahan ka na ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Remember, kaya ka nag-confess dahil nakita mo, narinig mo, tinanggap mo, naunawaan mo ng malinaw ang pangangailangan mo sa Diyos. Amen. Pero, sabi nga he that covers his sins shall not prosper. Amen? So, yung sins, alam naman po natin, yung mga pride, no? Yung mga, actually, pag sinabi kasalanan, simultaneously po ito no? Why? Kasi pati po yung mga Kristiyano, mga katulad yung mga naninira sa kapwa Kristiyano. Kasi I find out, meron po pala dito tayong mga viewer na fault finder. Oo, sabi ko nga kapatid sa Panginoon, mayroon daw po palang mga ganito sa atin na hindi po sila tumitingin sa kung ano yung message, kundi ang inaabangan nila yung mga word na kung pwede nilang masabing let's say what we call that na para mapabulaanan nila. Amen? So, at pag ito naman po ay kinuwento, kasalanan na rin po yun Amen? Yung pagsabi nga po na sabi nga ay ligaw yung mga yan. Yung kasi nakita sa mga nadidinig po natin. Common po ito na mga nadidinig po natin na mga kulto na yan. Actually kapatid, ang sabi nga po, doon nga po sila Caiaphas, yung mga Pharisees, right? Nang si Jesus po noon na kanila na po itong sabi, nasa ina-accuse na po nila. Sabi nga pag sabi nga ni Caiaphas, kung ang aral niya, ni Jesus daw po, ay talagang hindi sa Diyos, hindi ito magtatagal. Hindi ito maglalaho ito. Sabi ganon. Pero kung ang aral niya ay totoo, katotohanan, lumalabas na kinakalaban niyo ang Diyos. Amen? So kaya kapatid sa Panginoon, it's time po para po mas
ma-balance po natin ang ating mga sarili na pagwas na meron pong mga nagpapahayag. Actually, based naman po ito sa kung ano po ang nasa katotohanan. Amen po ba? Okay. Lahat naman po ng ng word ay galing sa Lord. Amen? Amen. Lahat po ng salita sa Bible, yung pangangaral, lahat po yan ay galing po sa basta scriptural at saka ito po yung natawag na message. Totoo po ito. Pero remember, yung battleground po natin, hindi po ito yung ang battleground po natin, dito po ito sa ating pong pananampalataya. Amen? At ang kalaban po natin dito, yung mga false teaching din. Amen? Bakit nga po? Kasi mismo po sa panahon po ng ating Panginoong Hesus Kristo, nang siya po ay nagkatawang tao, si Elohim, no? Hindi rin po kasi na-recognize ng mga Pharisees yung aral. Kaya sila po ay dineclare po nila na siya po, ang aral niya ay galing po kay Beelzebub. Siya po mismo yung prince, no? Ng darkness, sabi ganon. So why? Hindi nila na-recognize. Bakit ka mo? Dahil hindi po ito angkop sa tunog ng kanila pong doktrina. So, ibig sabihin po mga kapatid sa Panginoon, same situation sa final age na ito, na mayroon pong message of the hour na ipapahayag through the fivefold ministry. Amen po ba? Genuine ha? Kasi meron din pong mga nangangaral ng fivefold ministry, pero title lamang po ang kanila pong after po sila sa mga title. Pero ang fivefold ministry po ay based po ito sa tatawag na calling ng ating Panginoon. Hindi po ito yung tatawag na parang napag-aralan, no? Ikaw ay na-ordina ng tao, hindi po. No? Diyos po yung nag-o-ordain. Amen? Through the baptism of the Holy Ghost, yung po yung ordination po sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, kaya mga kapatid sa Panginoon, remember, no? Napakahalaga po na makita po natin yung mensahe sa muling kapanahunan. Amen? Ito po ay binabaybay po natin. May mga sequence of event po kasi mga kapatid. Yung sequence of event na po saan ay details by details po from Book of Revelation. Kasi dito na po ang ating panahon, bumabaybay na po tayo dito. Kailangan makita mo in every channel ng quotation, ng scripture, kailangan ma-recognize mo rito yung ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Okay, so kaya nga po, no, titignan natin, he that heareth my word. Okay. Sabi ka nun. They heard it by lips, they saw it by action. Ano nyo ha? They heard it by lips, they saw it by action. Ayan po yung importante. Ito daw po ay mapapakinggan mula sa tinig o sa bibig. Amen? And then ito daw po ay makikita, matatanaw sa gawa. Amen? Okay. He that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life. Diba? Ito po yung sinabi mismo ng ating ni Jesus na he that heareth my word, sino mang makinig sa aking salita at maniwala, kaya hindi lamang po ito pakikinig. Kasi meron pong makinig, pero dalawa po kasi umuunawa. Unang umunawa, paniniwala, at yung pangalawang pangunawa, naunawa ay yan na mali yung salita. Dalawa pong klaseng pangunawa. Pakikinig. No? Okay. So, iba po kasi yung tatawag na napakinggan lang na hindi po pinauliwalaan. Amen? Kaya sabi ko na sa aking mga anak, lalo pagka sa devotion time po namin ng every morning, pag mayroong binasa po kasi nasa gospel na po kami, Book of Matthew, right? Sa Book of Matthew, nandun na po ang bumaybay. Ang aking pong suggestion na pag may binabasa po na isang pong part o parang isang kaganapan, no? Sa
parang isa pong bagay na event na nangyari, stop muna doon. Kasi hindi po continuation ng pagre-read kasi mawawala po yung essence, no? Dapat yung essence po ng word ay yung po yung pakinabang. Nandulukod kasi, no? Nandulukod po yun. No? Kaya yung detail by detail, kasi ang problema po kasi sa ibang bumabasa, basa lang ng basa, pero hindi po nakikita yung sustansya na binabasa. Okay? Kaya sabi ganon, okay, he that heareth my word and believeth on him that sent me, okay, has everlasting life. Ito na po yung pinaka-goal. Everlasting life. And shall never come to the judgment, but has passed from death unto life. Yan na po ang katotohanan. Amen? So, puri po ng ating Panginoon. Okay, so another one about the report, it is written. Amen. So, dito po sa ating nabasa, it is written again, sabi ko doon, naisulat daw po muli ito, na sino man daw po mag-confess ng kanyang kasalanan ay makakasumpong daw po ito ng mercy habang ng ating Panginoon. Ito po yung stepping stone para po makamove yung Holy Ghost. Yeah? Sila naman daw po na nagpo-cover, sila naman daw po nagtatakip, sila po na nagpupubli ng kanilang mga kasalanan. Sabi ganon, ay hindi daw po magtatagumpay. Remember, hindi po kasi sometimes ang standard ng Kristiyano o mga term ng tinatawag na worldly understanding, sabi nga na pagsabing prosper, ang kanila pong mindset dito ay kayamanan, maraming pera, magandang buhay, yan po yung prosper, no? Which is wrong. Ang prosper, in other terms, magtatagumpay, hindi magtatagumpay. Ibig sabihin po ito, hindi siya kailanman makakasumpong ng buhay. Kasi pag sinabing he that cover his sin shall not prosper, kasi ang carnal understanding po dito ng mga tao, pag nagtatakot ka ng kasalanan, hindi ka yayaman. Hindi ka uunlad sa buhay, hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Yan kasi yung yun kasi yung mindset ng marami. Pero hindi po ito, spiritual po tayo. Amen? Kaya nga po ito po ay patungkol po sa spiritual. Kaya sabihin natin, poor man po tayo sa physical form, poor man po tayo, mahirap man tayo, nagdidildil man tayo ng asin. Kung yan po talaga ay niloob ng Panginoon na maranasan ng isang mananampalataya, then kinakailangan malaya niya po ito, masaya niya itong tanggapin. Hanggang alam niya na tumatayo siya sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen ba? Na nagdadala po ng katotohanan, ng nagpapalaya. Kasi yung katotohanan, siya na po yung nagpapalaya. Kaya pag narinig na po yung tinig ng katotohanan, unang-unang tatanggapin, unang-unang gagawin ng tao na yan, confession. Repent and be baptized. Kaya sabi ganun, no? Sa Acts chapter 2, no? Verse 38, sabi ganun ng 37, sabi po ng mga tao, mga kapatid, ano ba ang aming dapat gawin para kami ay mga ligtas? Kaligtasan, ano? Buhay po yun. Kaligtasan, buhay po yan. Sabi ganun, no? Anong sabi ng ating Panginoon? Sabi po ni Peter. Ano sabi ni Peter? Repent. Unang-unang po yan, ha? Repent. Bakit? To receive mercy. Repent. Ha? And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Yung repentance, hindi lamang po dyan matatapos, kinakailangan maranasan mong hugasan ang kasalanan mo. Hindi ikaw ang maghuhugas, kundi yung ating Panginoon through His Word. Amen? Amen? For the remission of sin. Why? Kasi bago ka ilubog, bago ka i-immerse sa isang tubig, ipapaunawa muna sa iyo ang kahalagahan ng kasalanan mo at ng repentance. Hindi po basta-basta lubog ng lubog lamang. Na kinakailangan yung pattern natin. Talagang oneness tayo. Kailangan yung pattern natin, Trinitarian tayo. Wrong. Hindi po yan.
Amen? Bible po, sabi ganun, paglabas po sa Biblia, it's false. Amen po ba? Right. Amen? Yes. Totoo po yan mga kapatid. Ngayon, yung mga nagbabautismo naman, kasi sila po'y papalagatin in the name of Jesus Christ, kasi marami pong gumaganap yan na mga simbahan. No? Gumaganap, nagbabautismo in the name of Jesus Christ. Pero ang problema, ang kanila pong mindset, naka-intact sila sa kanilang pamunuan. Na ito kasi yung kinakailangang ibautismo dahil ito ang aral, ito yung ito yung bahagi ng doktrina ng aming simbahan. Wrong! Kinakailan gawin mo yung bautismo na yan, hindi in the name of your church, hindi in the name of your organization, kundi in the name of the Lord Jesus Christ. Yun po yung katotohanan. Amen. Hindi po yung kailangan magbautismo tayo in the name of the Father, Son, Holy Ghost, kasi pag nagbautismo tayo in the name of Jesus Christ, magmumukha tayo mga oneness. Wrong! Ganun din yung mga hindi tayo po pwedeng magbautismo in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost, kasi sa Trinitarian yun, mga mali sila. Tingnan mo. So, division po ito. May barrier doon sa word na yun. Pero kinakailangan, tingnan nyo po, sabi nga, yung nagbautismo, sabi nga, tinig sa ilang. Voice, no? Coming from the wilderness. Ito po yung nagbautismo. Sa ilang, ibig sabihin, hindi ito galing po sa denominational system, hindi po ito galing sa doktrina. Yung nagbautismo, hindi po ito nag-aral ng Trinitarian, hindi ito nag-aral ng doctrinal system. Kundi ito po itinuruan ng Panginoon sa wilderness. At yung wilderness, part po ito ng pagkapili ng ating Panginoon. The voice coming from the wilderness. Ito po yung nagbautismo. And that point, tignan niyo po si John the Baptist, in that point, meron pong gusto pong makalaya. Sino po ito? Mga Pariseo. Ano sabi ganun? Sino ang nagbabala sa inyo sa darating na kapahamakan? Diba? Sinabihan niya mga Pharisees. Yung nagbautismo nun, hindi po galing sa Trinitarian. Ang nagbautismo sa Ilog of Jordan, kay Jesus, hindi po galing sa Trinitarian o oneness, kundi nanggaling po ito sa wilderness, sa ilang. How come na magbabautismo ka sa pamamagitan in the name of our organization? Amen. Praise God. So kaya nga kapatid sa Panginoon, no? Simpleng-simple lang ito. Yung hinihingi po ng salita. Ang sino man daw po na mag-confess, maglahad, yung handang makalaya. Ang sino daw po ang maghayag ng kanyang kasalanan. Unang-una makasusumpong ng habag. Mercy. No? Galing sa ating Panginoon. Amen po ba? And then, sabi nga sila na nagko-cover ng kanilang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay. Financially, materially, pwede siguro sila magtagumpay. Dahil meron sila mga mechanism. Meron kumpleto sila ng kung ano-ano mga businesses o meron silang knowledge and wisdom and understanding na galing sa kanilang education. Pwede sila magtagumpay dyan. Pero hindi po dyan nakapunto ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible, pinili niya yung mga mangmang para hiyain yung mga marurunong. Kasi yung mga nagko-cover ng kanyang mga kasalanan, ito yung tinatawag na full of pride of life, punong-puno ng pride sa kanilang buhay. Amen. Ayaw nilang masapawan, ayaw nilang na talagang sila ay matalo, ayaw nila na may humigit sa kanila. Kaya patuloy pa nilang kinocover ito. It's time to release. Oras na para makalaya. Panahon na, hindi na nagbibiro ang panahon ngayon. No? Talaga nasa edge na tayo. Nasa dulong-dulong, gahibla na nga lang po ang kinalalagyan natin sa huling kapanahonan. Gahibla na lang. And si Jesus, paparating na. Amen? So, tanggalin na po natin dapat, no? No, mga kapatid, no? Alisin na po natin yung paniniwala natin sa mga doktrina na pinagtagpi-tagpi, pinaghimay-himay,
doktrina ng mga Trinitarian, oneness, tanggalin na natin yan. Maging malaya tayo. No? The truth shall set us free. Yung katotohanan. Amen. Okay, another quotation. Okay, dito po, no? Sabi, unconditional covenant. Ito po ay napahayag po sa Phoenix, no? 1954. Okay. So, 1954, ito ay bahagi po, no? Kasi pag pinutol po natin yan, at pinagtibay natin yung from 1963 to 1965, ay hindi po natin makakatch up po talaga yung puso ng message. Kasi magkadugtong po ito para po itong trend. Amen? Hindi mo po pwedeng iwalang mahala kahit year 1940s pa yan. Amen? Okay, sometimes something about the Word of God that when a man speaking of it, he trembles, and another thing, it blesses his soul in such a way. It's put something in him that nothing else can do because it's the Word, the written Word. It's in its season, just as God has promised it to do. Tignan niyo po, ano? So, dahil nga daw po ay nakitala ang mga bagay niya ito, sabing ganon, ito daw pong binhi na nakitala nito, na salita na nasasabi na dito, it blesses his soul in such a way, sabing ganon, dahil ito daw po ay nakitala na, no? Asid. Kaya naitanim na ito na binhi. No? That will bring forth na ito daw po ay makakayag. Ito po ay lalagdag, makakayag po ito. Lalabas po ito in its due season. Sa tamang kapanahunan, lalabas po ito. Amen? So kaya itong message of the hour, nakalabas na ito. At ang hinahanap na lang ito talaga, yung talagang nakatakdang makaunawa. Kaya sabi ng ating Panginoon, ano? Sabi nga, mapalad kayo sapagkat sa inyo pinahayag ang mga lihim, subalit sa kanila hindi. So meron talaga grupo na pinagpahayagan lang. Amen? At meron naman pong mga hindi pinalad na pagpahayagan. Bakit ka mo? Kilala na ng ating Panginoon lahat. No? Kaya nga po, ulitin po natin, although si Judas Iscariot, amen po ba, pinili niya as one of the 12 disciples, amen po ba? Kasi yung 12 disciples po ito, kasi di po ba may 12 tribes, kaya 12 po ito. Amen po ba? 12 tribes of Israel, kaya kumatawan siya ng 12 apostol, kumakatawan po siya sa 12 tribu niya. No? Came from Isaac. Amen? Kay Jacob. Amen? Amen. So, sabi po nga ito, seed that will bring forth in its season, just as God has promised it to do. So, ito daw po ay naipangako na nagawin ng Diyos. Kaya makakayag po ito. Okay. Dito po tayo. Sa scripture reading po tayo, no, sa ating main reading po. Sabi po ganito. Sa Habakkuk chapter 2 verse 1, I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. Sabi po sa Tagalog, ako'y tatayo sa aking bantayan at lalagay ako sa muog at tatanaw upang maalaman ko kung ano ang kaniyang sasalitain sa akin. Ito po yung sinabi ni Habakkuk pa. Siya daw po ay tatayo sa isang muog. Okay. So, ang muog po, ito po ay isang lugar na siya po ay makikita. Amen. Hindi siya nagtatago that time. Okay. At tatanaw upang malaman ko kung ano ang kanyang sasalitain sa akin. Ito po yung pinakamaganda. Halimbawa, yung nananabig po ang isang Kristiyano na kung ano yung sasabihin ng Diyos sa kanya. Amen. Ito po yung the best na Kristiyano. No? Pag ang isang Kristiyano po ay meron po siyang puso na hangaring malaman kung anong sasabihin sa kanya ng ating Panginoon. Amen? Ay hindi po ito'y pagkakait ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga na, no? At kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing.
No? Ibig sabihin kung ano daw po ang kanyang magiging sagot, kung katugunan. Yan, kung sa kanyang mga kailangan, yung daig niya, hinanain niya. Parang mayroon siyang kailangang gawin sa buhay. Meron siyang gustong gusto niyang may makita siyang katugunan sa kanyang kailangan. Then, sabi po sa verse 2, "And the Lord answered me." Siya daw po ay sinagot ng ating Panginoon. "And said, write the vision." Tingnan niyo ang kanyang, kaya siya tumayo sa isang muko upang unang-una ay maunawa niya kung ano ang sasalitain sa kanya ng Diyos. Amen? At pangalawa, sabi ganon, sa kanyang pagtayo, hindi lang sasalita sa kanyang Diyos, kundi kung ano yung magiging sagot ng Diyos sa kanyang kahilingan. Amen? Pero tingnan po natin ang sabi po ng ating Panginoon. At nagsabi, sabi nga, and said, write the vision, isulat mo, sabi, ang pangitain. Ito po yung sagot ng ating Panginoon. Write the vision, isulat mo yung pangitain. Ito po yung pinagawa ng Diyos kay John, doon po sa Patmos. Sa Isles of Patmos. Amen? Write the vision. Kung ano po yung kanyang malinaw nakita, sabi ngayon, at nakita ko, sabi nga ni Paul, ni John, at nakita ko nagbabagsakan yung mga bituin. Ano yung nakita niya? Nagbabagsakan ng bituin. Pero hindi naman po bituin yung nagbabagsakan. Ano po yung nagbabagsakan? Mga missiles. Wala pa naman siyang idea kung ano yung bumabagsak na bituin yan eh. Kung bituin, sabi nga mas malaki pa nga yung bituin, malalaki yan. Hindi pa bumagsak ng isang bituin lang sa buong natong mundo. Yung bituin na nagbabagsakan na yan, mga missiles yan, nadudurog sa mundo. Ito yung mag-purify sa mundo. Okay, so sabi nga naman, and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. Sabi nga, at iukit mo ng malinaw sa tapyas na bato. Tingnan nyo, upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Makatakbo. Anong ibig sabihin makatakbo? Moving on. Makapagpatuloy. Upang lahat daw po ng makabasa ng pangitain ito ay makapagpatuloy. Anong ibig sabihin? Meron siyang guide. Ang guide niya, yung pangitain. Kaya pinasulat ng Lord yung vision na ito, na pinakita niya kay Habakuk, sapagkat lahat ng makakakita ng pangitain, makakabasa ng pangitain na ito yung kanyang magiging standard, magiging pamantayan niya to move on, to moving on. Amen? Amen. Sabi ganon, and make it plain upon tables that he may runs that readeth it. No? Upang makapagpatuloy silang makababasa. Bumabasa. So, tingnan po natin mga kapatid. So, ito na po ito. Kaya sabi na sa ating nabasa, sabi ko doon, ang sino mang magbawas, mag-alis ng mga kasulatan ito, na nakatukit sa kasulatan ito, ay aalisan ng buhay. Bakit ka? Kasi pag inalisan niya, hindi siya makapagpapatuloy. Wala siyang standard na pattern. Came from the vision of the Lord na pinasulat sa prophet Habakuk. Are you with me? Amen. So kaya malinaw ito mga kapatid sa Panginoon. Amen. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. Amen. Verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Ang pangitain daw po ay nakatakda, nakalaan sa tamang panahon. Appointed time. But at the end, it shall speak. Sabi ganon, at nagmamadali pagkatapos ang pagsasalita. And not lie. Ito daw pong, itong nagsasalita daw po nito ay hindi daw po ito sinungaling. Amen? Kaya lahat po talaga magaganap. Though it's tarry, bagamat ito daw po ay nagluluwat, amen, parang naaantala, sabi ganon, wait for it, antayin mo lang yun. Antayin mo lang yun, because it will surely come. Antayin mo lang yan, yung naisulat na yan, bagamat sa palagay mo, ito ay parang nadidelay lamang, parang
ito ay parang hindi pa nagaganap, antayin mo lang. Sabi nga because it will surely come. Dahil ito ay talagang totoong magaganap. Siguradong magaganap. It will not tarry. Hindi ito magluluwat. Sabi ganon. Bagamat sa iyong paningin, bakit ka mo? Sa ating pangunawa, sa ating panahon, maraming mga nangaiinip. Kaya nga hindi nakapagpapatuloy. Maraming naiinip. Pero sa panahon ng ating Panginoon, sabi ganon, ang isang libong taon sa tao ay isang araw lamang sa Diyos. So, kaya sabi ganon, sa palagay mo, kung ito'y nagluluwat, pero pag-antay ka lang, darating yan. Dahil ito ay hindi talaga maaantala. Sa panahon ng Diyos. Amen. Mangyayari po ito. Okay. Praise God. Okay. So, dito po, no, a new commandment I write unto you. Okay. 1 John chapter 2 verse 7. Okay. A commandment I write unto you pala, hindi nyo. Okay. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 7, a covenant I write unto you. Covenant, alam niyo po yung covenant, kasunduan po ito. Amen? Kaya tandaan po ninyo, iba po yung kasunduan ng Diyos sa Israel, sa chosen nation. Iba po yung kasunduan niya, iba po yung kanya pong tinatawag na covenant sa mga Gentile bride o Christian o elect. No? Tandaan niyo po yan, magkaiba po ito. Kaya nga tayo, sabi nga, no, ulitin po natin, wala po tayong limitless po tayo. Amen po ba? We are free to do. Amen? Saan yan? Sapagkat yung kinakailangan, yung pagiging libre natin na ginagawang ito, ang meron tayong pamantayan. Ito po yung word ng ating Panginoon. Hindi sinabi na free kahit na anong gawin natin, okay na, wrong. Kaya nga po mayroon pong naisulat. Amen. So sabi nga no, brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment. Sabi ganon. Wala akong sinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos. Sabi ganon. Hallelujah. Which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Ito, tignan po natin ito mga kapatid sa Panginoon para mas maunawaan po natin. Yung covenant po na ito na sinasabi po, ito po ay galing din po ito sa Old Testament time. Kaya nga po yung 10 Commandments na sinulat sa tapyas na bato, ito po yung tatawag na commandments o yung covenant ng God sa Israel. No? 10 Commandments yon. Pero sa atin, sa bride, no? Sa Gentile bride, 2 commandments yun. Ano po yan? Ano po yung commandment na yun? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong puso, buong lakas, buong kalawa, and so forth. Kaya po ba? Ibigin mo ang Panginoon Diyos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Mananampalataya o, let's say, mga Kristiyano. Amen po ba? So yung pag-ibig na ito, tandaan po ninyo, kinakailan base po ito, gagampanan po ito, base sa kanyang sinabi. Amen? Amen. Hindi naman po porke na, mahal natin mga kamag-anakan natin, mga kapatiran natin sa pananampalataya, pati yung mga kapatid na humihiwalay sa atin. Wala tayong problema yan. Amen po ba? Amen po ba? Kasi nangyayari ito sa sitwasyon kasi mismong Diyos ang may kalooban. Amen po ba? Amen? So, siyempre, of course, nandoon pa rin talaga yung ibig sabihin na intact ka pa rin. Hindi ka lalampas doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Kaya base yung gagawin mo, base sa standard na pinaparating sa ng Panginoon. Amen? Okay, so, sabi ganon, mga minamahal, Tagalog po, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos. 1 John chapter 2 verse 7. Kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng panimula. Di ba? Dating utos na nasa inyo, buhat
ng panimula. Tignan niyo po mga kapatid, yung utos na ito, sabi ganun, ito daw po ay built-in na sa atin. Yung utos na ito, sabi ganun, yung covenant of B, sabi ganun, ulitin po natin. Sabi nga, buhat ng panimula. Sabi, kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng panimula. Pag panimula, wala pa po ito yung, wala pang naman. Panimula Pag sinabi po naman, let there be light, yun ang panimula na naisulat, sabi gano'n, na nasa inyo. Kaya sabi din po sa isang bahagi ng Balagsulatan, bata ka pa, alam mo na ang katotohanan. Dito po may, ito, speak about, bata pa, sanggol ka pa lang, alam mo na, andyan ka na meron ka na yan. Kinakailangan ma-quicken lang. Kaya ito po yung katotohanan, sabi gano'n, wala akong sinusulat na bagong utos sa inyo. Kundi ang dating utos na nasa inyo, buhat ng pasimula. So, ibig sabihin, may mga naisulat na ng panimula. Amen? Amen? Praise. Ang dating utos, sabi nga nun, ay ang salita ng inyong narinig. Tignan nyo. Nag-e-echo lang po ito. Binabalik lang sa original design. Ito din po yun. Amen? So, parang pinuposition lamang in right positioning, right form. Amen? Verse 8. John chapter 2, verse 8. Kaganina, verse 7. Verse 8. Again, a new covenant I write unto you, which thing is true in Him and in you, because the darkness is past. At muling isang bagong utos, sinusulat ko sa inyo. Bakit kamo bagong utos? Bakit kamo? May new covenant po ito. Yung old covenant na ito, yung unang-unang nailapat ito na yung original. Amen. Ito na yung katawag na standard mo na ito. Andyan na siya sa'yo. Nakasulat na. Nakatitik na yan sa'yo before the foundation of the world. Bilang ng bago pa ang panimula. Pero itong new commandment na ito, which is the other covenant for the believers of this final age. Yes. Yung covenant na ito, anong sabi nga, muli isang bagong utos. Hindi po ito bago, nasasabi na ito ay babaliwalain yung old. No! Ibig sabihin, pinapalinaw lang ito nung bagong sasabihin ko na ito sa inyo. Papalinawin lamang ito. Muli sabi, isang bagong ususulat ko sa inyo, bagay na tunay na kanya ay sa inyo. Sa kanya ay sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumipas na. Ibig sabihin, may panibagong yung kadiliman noon. Yung natabunan na kobenante, na natabunan ng matagal na panahon, na nasa atin na, sabi nga nun, ay nawala na, lumipas na. Sapagkat ang kadiliman ay lumipas na at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na, which is yung tatawag po na true redemptive plan ng Panginoon. Ito na yung malinaw. Kaya nga rapture time na tayo ngayon. Kaya yung covenant na ito, yung utos na ito po ay ang formula na patungo po sa pag-agaw. Amen? Tungo na po ito sa pag-agaw. Okay. So praise God. Sabi, yung covenant na ito, a commandment I write unto you. So, natala na naman. Naisulat na naman ito. Amen po ba? Okay, the epistle of Christ. Sino ba be the epistle? Maging sulat ni Kristo. 2 Corinthians 3:3. For as much ye are manifestly declared to be the apostles of epistle rather of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Tignan nyo Tayo daw po, sabi nga naman, declared, manifestly, nagmamanifesto daw po at nadeklara na sulat ni Kristo, no? Na binahagi sa atin, ipinangaral, ministered by us, na ipangaral sa atin. Yung sulat nito na ipangaral sa atin.
Hindi daw po ito gawa na isulat sa tinta, but with the Holy Spirit, but with the Spirit of the living God. Hindi ito kagaya lamang ng isang ordinaryong tinta na naisulat. Ikaw yan mismo na epistel, tala, pagtatala, no? Kay Kristo. Sulat kay Kristo na naihayag, na ipangaral sa atin. At hindi daw po ito ordinaryong tinta ng isang ballpen o so forth, kundi ito daw po ay galing, but with, may kasama ito po'y sinasabay at sinasamahan ng Espiritu ng buhay na Diyos. Okay, not in tables of stones. Diba, sabi sa Old Testament na, no? Isulat mo sa tablet, stone po yun. No? Pero ngayon hindi na. Yung covenant ng Panginoon, ikaw na yan ang tablet. Sa'yo na naisulat sa puso. Na nababasa nga, sabi nababasa nga ng mga tao. Not in tables of stone, but in fleshly table of the heart. Tignan nyo. So may connection po ang pagkakasulat na ito. Hindi po ito word by word, letter by letter, kundi Espiritu po mismo ang umukit at nakakaukit sa ating mga puso. Laman, pusong laman. Tignan nyo physical form. Amen? Dito po ito, physical form to. Puso ang pinag-usapan. Lahat ng tao may buhay, kumipintig ang puso. Okay. So, another, ano po tayo? Quotation po tayo. Super sign. Okay. Paragraph 8. You know, sabi, the Bible says certain things. Sabi nga, there's things tied in life. There's things tied in life. Meron daw pong bagay na nakatali sa buhay. There's things tied in life, like the commandments. Kagaya daw po ito ng mga atas. Had the 10 commandments. But then, God had a seer that when something come from wasn't wrote on the commandments, then God's wrote was with the prophet and revealed it what it was to be. So tingnan po natin, meron pong designated man of God, propeta ng Panginoon, which is the seer. Sila yung tagapagkita, sila yung nakakakita. Sila lamang exclusively. Amen? Ang pinagpapakitaan. Kaya sabi niya, but then God had a seer. So, ang ating Panginoon, sabi niya, meron daw po siyang tagapagkita ng allotted person na tagapaghayag nito. Amen? And then, sabi nga nun, something comes that wasn't wrote on the commandment. Galing ito, hindi doon sa naitala na commandment, na atas. Okay? Then God's word was with the prophet that revealed it. So yung propeta na ito, kapatid sa Panginoon, ito daw po yung sinulat ng Panginoon, yung salita ng Panginoon rather, na binahagi niya sa kanyang propeta, na pinagpahayagan niya sa kanyang propeta, that it was to be. Amen. So kaya kapatid sa Panginoon, ito ang sasabi niya, ito po itatawag na unwritten word. Written word and unwritten word. Pero remember, pag isang siya po ay declared na prophet, remember, hindi siya humihiwalay sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Maraming mga nagsasabing so-called sila'y prophet, pero ang pinapangaral ay ang kanilang sarili. Kagaya ng isang prophet na nagpa-propet-propetan. No? Oo. Kokwa ba niya? Si Kokwa? Ayoko mag-mention. May patawag ka sa international tribunals. Di ba? Di ba? Na ipinapangaral niya yung kanyang sarili. Wala naman po
kapatid na ikapitong panahon, ay ikawalong kapanahunan. Ikapito lang po ito, no? Yung kapanahunan po ito from Church of Ephesians to Laodicean, 4 lang po ito. Amen? So kaya pito po, sorry for this word. 7 lamang po ito ng simbahan, kapahayagan, simbahan. 7 uri, 7 manifestation, iba't ibang panahon, iba't ibang manifestation ng simbahan ng Panginoon. 7 lang yan. Kaya 7 lamang po yung messenger. 7 tinig ng Panginoon sa 7 pakapanahunan ito. Wala pong 8 kapanahunan. Saan siya lalagay doon? Kung sasabihin na siya na yung propeta dahil namatay na. Kaya nga tignan mo maniwala ka sa hindi kapatid. Namatay na po. Si Moses, hindi siya nakarating. Si Joshua ang nagpatuloy. Pero lahat ng sinabi lahat ng ginagawa, lahat ng pinapagawa ng Diyos kay Moises, ay inireveal ng Diyos mismo kay Joshua. Same spirit, same na covenant, same na pamamaraan ang ginawa. Hindi po pare pangaral yung sarili. Amen? Itong propeta sinasabi ko na ito, pinapangaral ang sarili, which is wrong. Amen? Pag sinabing seer ng ating Panginoon, yung detail by detail, nagaganap ito. Kaya nga seer, ito yung matatawag na tagapagpahayag sa mga magaganap na mga kapanahunan. Parang ito, tingnan mo po. Di ba? Itong si Brother Branham. Lahat ng kanyang mga nagpahayag, meron po siyang mga nag-prophesy. Pero nagaganap na po ito unti-unti. Ewan po ba? May mga proof po ito na nagaganap. Hindi ko po na-details po dito, pero kung babasahin po natin, may mga nagatotoo po ito. Amen. Okay. Let's continue. And God don't change. Totoo yan. Hindi niya po pwedeng baguhin ang kanyang sinabi. Kasi lahat ng sinabi niya, nahayag na yon sa kanyang kaisipan pa lang, nanduduko na yon. At pag lahat ng sinabi niya, sabi nga, hindi babalik sa kanya nang walang bunga. Hindi babalik sa kanya ang kanyang mga sinasabi nang hindi gaganap ng tama sa kanyang sinasabi. Kaya sabi nga nun, yung babalik sa kanyang bunga, ito yung magbibigay ng kagalakan sa Diyos. Sa kanya mismo. Pag nagsabi siya ng isang salita, whether curse or blessing, pagbalik niyan sa kanya, mapaparangalan siya, mapiplace siya. Kasi sinabi niya yun. Ginawa niya yun Pinahayag niya yun. Nireveal niya yun. Diba? So lahat yan, whether curse, blessing, magbabalik sa kanya yan, magbibigay ito ng glory sa kanya. Kasi totoo yun. Hindi niya po pwedeng baguhin ang kanyang covenant. Amen. Kaya sabi nga sinabi niya ang pangalan niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kasi siya nga yun si Elohim. Siya si Jehovah. In Old Testament time, Jesus is New Testament time. Panahon lang ang nagbago. Same God, same authority, same message, same blessing. Amen? Praise God. Okay, God don't change. Sabi nga nun. He still has the same avenues. Sabi nga, if we just open them up, that's all. Tapos na yun. Pag nahayag na ito sa atin, nabuksan na ito sa atin, tapos na yun, that's all. Okay na yun, tapos na yun. That's all. That's it. Amen po ba? That's what we need today, is opening up of the avenues. Ito yung importante. Mabuksan lang sa atin yung mga sangay. Yung mga avenues. Yung mga sangay na ito, merong ito kanya-kanyang mga daanan. May mga avenues po ito, pero meron po itong katiyakan ng patutunguhan.
Amen? Praise God. So kaya nga po, no, purpose of God's written word to identify and expose the present and future condition of His church. Remember, lahat ng ito nasusulat because of His church. Amen? So, kaya nga, no, from Revelation chapter 2 to Revelation chapter 3, speak about the condition of His church. Ito po siya. So yung Revelation na to, ito po itatawag na Church of Ephesians, Smyrna, Pergamian, Thyatira, Sardinian, Philadelphia, and Laodicean. Ito po yung 7 simbahan. Ito po yung kumakatawan. Tingnan niyo po, no? Ito po itatawag na seer, kasi po si Brother Branham, siya po yung seer ng ating Panginoon, at nailapat po ito, na-position po ito ng tama sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng God dito po sa ating kapatid na si Brother Branham, at nailapat po ito based po sa bawat kapanahunan ng iglesia na kanyang pinili in every ages, sa bawat panahon. Church of Ephesians, tingnan niyo po, sabi nga niya, no, ito po yung tatawag na 7 simbahan. In other words, 7 church ages. Kaya same word, unto the angel of Ephesians, unto the angel of Smyrna, unto the angel of Pergamian, unto the angel of, unto the angel of the church of Pergamum, Ephesians, unto the angel of the church of Thyatira, and so forth, and Laodicea, sabi yan, unto the angel of the church, unto the angel of the church of Laodicea, and write, isulat mo. Tignan niyo yung covenant na pinapahayag. Right. Tignan niyo po, from chapter 2 ng Revelation, from the beginning of the church of Ephesians, sasabihin gano'n, unto the angel of the church of Ephesians, write, inuutusan ko yung angel, messenger. Kasi pag sinabing angel, meron pong angel ng Panginoon at meron pong angel ng pulpito. Yung angel ng ating Panginoon, ito yung talagang bumababa, coming down from the press from heaven at naghahayag sa propeta. Amen? At pag nagpahayag ito, ang papahayagan niya, yung angel of the pulpit. Angel ng pulpito. Anghel, sinugo, messenger, angel ng pulpito. At dito, kumakatawan kung anong espiritu ng napapanahon sa simbahan ng Ephesian Church na ito, kung ano ang nakatalag dito, dito yan bumubuha, dito bumubuo, dito lumalakad ang kapanahon ng Espiritu ng kanyang simbahan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, ito po yung makikita po natin, very clear po ito mga kapatid. Amen po ba? Yung gataw na grace dispensation, yung Gentile bride na sinasabi nito. Amen? So purihin po ang ating Panginoon sa pagkakataong ito, ay gusto ko po munang ikat ng ating pong tatalakay para mabigyan po natin ng panibagong daan sa next po na Wednesday. Amen? So purihin po ang ating Panginoon pagkatapos po nating kapahayagan. Samahan niyo po muna po manalangin. Tayo po yung mananalangin para sa kagalingan ng mga kapatid sa pananampalataya. Mismo sa atin, kung meron po tayong makagaling, may mga karamdaman, manalig po tayo sa ating Panginoon. Hingin po natin sa Diyos ang mga pangangailangan po natin ito. Amen? Praise God. Amang banal, nagpapasalamat po kami sapagkat muli ay tinamahan po kami upang maihiyag sa aming mga pangunawa, madinig ng aming tainga, Panginoon, ang mga kapahayagan ng Panginoon sa huling kapanahunan. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa aming Panginoon na kami nga mo dakilang Diyos ay tunay nga po na iyo pong itinakda, Panginoon, sa pagkakaunawa sa daan ng katotohanan. Kaya dalangin po, Panginoon, lahat po ng mga kapatid na narito at sila pong nakikinig ng
iyo pong banal na kapahayagan ito, Panginoon, nakapakinig. Patuloy pong pagpalain, Panginoon, at kung may karamdaman ay pagalingin, palayain, Panginoon, at kung mayroon pong kaguluhan sa pamilya ay palayain, Panginoon, at ipahayag mo, Panginoon, ang mga bagay na aming kabubuti, Panginoon Diyos, kung saan ay magkakaroon po kami, mamimit po namin ang aming daily living, O Lord, na pangangailangan. Salamat po, patuloy mong pagpalain ang bawat mga kapatid namin na mga nagpapahayag ng mensahe sa huling kapanahunan, ang mga genuine ministers po, Panginoon, ang end time message deliver, Lord. Lord, I pray na